马克思总统的有关言论严重违反一个中国原则和中非建交公报。Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China hindi nagustuhan ang pagbati ni PBBM sa bagong presidente ng Taiwan. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. 马克思总统的有关言论严重违反一个中国原则和中非建交公报，严重违背非方对中方所做的政治承诺，粗暴干涉中国内政。中方对此强烈不满，坚决反对，已于第一时间向非方提出强烈抗议。今天上午，农荣部长助理召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉，敦促菲方给中方一个负责任的交代。台湾地区选举结果改变不了两岸关系基本格局和发展方向，阻挡不了中国终将统一也必然统一的大势。我们正告菲方，不要在台湾问题上玩火，切实恪守一个中国原则和中非建交公报，立即停止在涉台问题上的错误言行，停止向台独分裂势力发出任何错误信号。我们建议马克思总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。Ipinatawag ng China noong Martes ang ambasador mula sa Pilipinas at binalaan ang bansa na huwag makipaglaro sa apoy. Matapos nitong batiin noong Lunes ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong president ng Taiwan, sa isang post sa social media noong Lunes, binati ni Marcos si Lei sa kanyang pagkahalal at sinabing inaabangan niya ang close collaboration sa kanya. Sumagot naman ang bagong president ng Taiwan na si Lai Ching-te, na nagpapasalamat sa pagbati ni PBBM at palalakasin ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Taiwan. Matatandaan, nagbanta ang China na hindi pwedeng maging independent ang Taiwan, dahil iginigiit ng China na teritoryo nila ito. Sinabi rin ng China na sasakupin nila ang Taiwan sa hinaharap. Muling pinagtibay ng Foreign Ministry ng Pilipinas noong Martes ang One China policy ng bansa matapos ang komento ni Marcos. Nananatiling committed ang Department of Foreign Affairs sa One China policy sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, kasunod ng matagumpay na pagkakapanalo bilang bagong pangulo ng Taiwan ng Democratic politician na si Lai Ching-te. Una nang ang binatikos ng China si President Lai dahil sa umano'y separatist na pananaw nito sa gitna ng patuloy na pag-aangkin ng Beijing sa Taiwan bilang sarili nitong teritoryo. Sa isang pahayag, muling pinagtibay ng DFA ang mga prinsipyong nakapaloob sa Joint Communique of the Government of the Republic of the Philippines at Government of the People's Republic of China, na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Premier Joan Lai noong 9 ng Hunyo taon na 1975, ipinaliwanag ng ahensya na sa ilalim ng Joint Communique nagkasundo ang Pilipinas at China, na ayusin ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan ng hindi gumagamit o nagbabanta ng paggamit ng puwersa. Kinikilala din ng Pilipinas ang People's Republic of China bilang nag-iisang legal na pamahalaan ng China, at iginagalang ang posisyon ng China na ang Taiwan ay isang mahalagang bahagi ng teritoryo nito. Samantala, bilang pagpapalakas sa hanay, nakakuha ang Philippine National Police ng humigit kumulang 485 milyon pesos na halaga ng mga baril, mobility at protection equipment bilang bahagi ng modernization efforts nito. Sinabi ni PNP Director for Logistics Major General Mario Reyes, na ang mga bagong kagamitan ay nakuha sa ilalim ng mga programa sa pagpapahusay ng kakayahan ng puwersa mula 2021 hanggang 2023. Sa blessing rights nitong Lunes, ipinakita ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang mga bagong kagamitan kabilang ang 3,243 striker fired 9mm pistol na nagkakahalaga ng 61.4 milyon pesos, 406 na unit ng autogated night vision na nagkakahalaga ng mahigit 121 milyon pesos, at 2,648 all-purpose tactical vests nagkakahalaga ng mahigit 113 milyon pesos. Kaugnay nito, nakakuha rin ang PNP ng kabuuang 11 light motorcycles na nagkakahalaga ng 1.57 milyon, at 5 big bike motorcycle at 143 single cab patrol jeepney na nagkakahalaga ng mahigit 175 milyon pesos. Samantala, bukod sa pagkuha ng mas maraming kagamitan para sa kanilang mga operasyon, sinabi ni Acorda na plano rin nilang maglagay ng mas maraming istasyon ng pulisya upang ma-accommodate ang humigit kumulang 6,000 recruits mula noong nakaraang taon.
3,243 units striker-fired 9mm pistols, 406 units auto-gated night vision or monocular, 2,648 units tactical vest, 8,105 pieces of raincoat, and 956 pieces tires. The Chief PMP is being accompanied by Ms. Amy Liza Perez Chong, the President and Chief Executive Officer of PITC, Police Major General Mario Reyes, the Director of the Logistics and Chairman of the Chairman of the NHQ Bids and Awards Committee, Police Brigadier General Minong, Director for Logistics, the Chairman of the NCIA, Police Brigadier General Neri, Deputy Director of DL, and the Chairman of the Procurement Management Committee, together with other members of the D staff, NHQ directors, and their respective senior officers and guests.
put off the respective engines of your vehicles. Please be seated, ladies and gentlemen, for the continuation of our program. Please be seated, sir, ma'am. Thank you. Thank you very much, and please be seated. We will now proceed to the awarding of Certificate of... Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.